Kapag ang buwan ay nagiging pula, maraming tao ang napapaisip, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa iba't ibang kultura, maraming nakakatakot na paniniwala tungkol sa blood moon. Sa mga sinaunang tribo, naniniwala silang may halimaw na kumakain ng buwan. Sa China, sinasabi nilang isang higanting dragon ang humihigop ng liwanag nito, kaya nagsisigawan ang mga tao at kumakampay ng tambol para takutin ang halimaw. Sa North America naman, naniniwala naman ang ilang tribo na lobo o aswang lobo ang sumusugod sa buwan para lamunin ito, kaya nag-iingay sila gamit ang bato at apoy para itaboy ang kadiliman. At sa Biblia, ang moon turning into blood ay binabanggit bilang tanda ng matinding kapahamakan. Pero may isa pang paniniwala na mas nakakatindig balahibo. Sabi ng matatanda, tuwing blood moon lumalakas ang kapangyarihan ng devil. Mas marami raw tukso, mas mabilis mag-away ang magpartner, mas nagiging marahas ang tao kahit ang mga hayop daw nag-iiba ang kilos, nanginginig, tumatahol na walang dahilan o nagiging agresibo. Sa mga sinaunang kwento, may mga paniniwalang kapag naglalakad ka mag-isa sa ilalim ng blood moon, pwede kang masapian ng masamang espiritu. Kaya noong unang panahon, kapag may blood moon, ang mga tao ay nagsasara ng bintana, nagsisiga ng apoy, at nagdarasal ng sama-sama para huwag dapuan ng dilim. Marami ring rituals ang ginagawa noon para labanan ang kasamaan. Ang iba'y nagsusunog ng halamang may amoy tulad ng insenso o dahon ng puno para itaboy ang masamang espiritu. Ang ilan tumutugtog ng tambol, kampana o nag-iingay ng malakas para ipaalala sa kasamaan na hindi sila magpapatalo. At ang iba naman nagdarasal ng buong magdamag, naniniwala na ang panalangin ay mas malakas pa kaysa sa anumang dilim na dala ng blood moon. Sa madaling salita, tuwing nagiging pula ang buwan, pinipili ng tao na lumaban, hindi magpadala sa takot kundi tumindig sa gitna ng kadiliman.